Nagpapainit po ako ng tubig, nilalagay namin doon sa airpot. Nakita ko po, para po may mga kulay orange na lumulutang. Nagulat po ako, tinignan ko po yung galon, may nakadikit na orange po doon sa loob, paikot po. Ano ang naging resulta itong test ng tubig? Dumi daw po talaga. Dumi talaga. Ayan, bakit nyo sinisingil itong mag-asawa na 160,000 na umano'y danyos perwisyo sa pagpapasara sa inyo ng Municipal Health Office? Kundi po dahil sa kanila, hindi po mahasara yung aking tubigan. Tinignan ko yung resulta ng kanilang reklamo, which is valid naman. Positibo po sa E. coli, so automatic po yun. I ordered them na hintuan yung magbebenta. Dapat po, hindi nila dinala ng munisipyo at sinabi po sa akin. Sir, meron po silang karapatan, again, lumapit sa munisipyo. Mukhang matigas talaga yung ulo ng bumbunan nitong may-ari na. Kung kinokontest mo ang kanilang desisyon, habulin mo ang munisipyo. Magandang araw sa inyong dalawa. Magandang araw po. Pinaparefill po namin sa kanila yung mga galon namin. Tapos po, binabalik nila sa amin. Tiwala po kami na malinis po yun. Tapos po, aksidente lang po yung pangyayari na lalagay namin doon sa airpot. Nakita ko po, para po may mga kulay orange na lumulutang. Ang ginawa ko po, akala ko po, parang kuwan lang, dumi lang po yun nung airpot. Tinapon ko po. Kasi sinalinan ko po uli. Yun na po yung last na laman ng galon. Kasi halos naubos na po namin. Yung pagsalin po ko pong gano'n, nakita ko marami pa rin lumulutang. Nagulat po ako. Tinignan ko po yung galon. May nakadikit na orange po doon sa loob. Paikot po. Una po muna, tinawag po namin yung boy po na nagdi-deliver sa kanya. Okay. Nagdi-deliver po sa amin. Tauhan niya po. Tapos pinakita po namin sa kanya na bakit ganito, madumi. Tapos pinasilip doon, oo nga po. Tapos doon po namin tinanong kung saan po yung station nila kasi hindi po namin alam eh. Saka hindi rin namin kilala yung may-ari nun. Yun po, sinamahan so, po kami. So, kumukuha lang kayo dun sa nagdi-deliver? Opo. Okay. Sinamahan po kami dun. So paano nyo nasimulan ng pagkuha ng serbisyo dito sa water refilling station? Tinawagan nyo ba? Nahanap yung social media? Nagpa-deliver kayo? Paano nyo nahanap itong water refilling station na to para mapadala sa inyo? Kapitbahay po kasi namin yung nagdi-deliver. Diretso po tayo dun sa pakikipag-usap nyo dun sa mismong may-ari ng water refilling station. Ano po nangyari? Pakikwento po sa amin. Pumunta po kami dun sa water station niya. Tapos po, pinakita po namin doon sa 1.5 yung, doon po namin sinalin. Pinakita po namin sa kanya, Sir, madumi itong tubig nyo. Nakita namin. Sabi ko, kailangan po namin pa-check to. Kasi nga po, nagsukat tayo yung apo ko kami. Kaya gusto namin malaan kung saan din ito nanggaling. Kasi hindi din niya po maipaliwanag. Okay, so sinabi niyo yung problema doon sa may-ari. Anong naging sagot niya? Sabi po niya, sige po, pa-check niyo po. Pumunta po yung misis ko sa munisipyo. Nagkataon po na head pala ng department sa sanitary yung napagtanungan po namin. Nung malaan po, wala pa po pala siyang sanitary. Kaya po pinahold muna siya, pinasara muna. Ano ang naging resulta itong test ng tubig? Dumi daw po talaga. Dumi talaga. Ayan, may sample tayo dito na sa TV. Ayan, nakalagay. The sample has pH total hardness values that are not within the standard set by the Philippine National Standards for Drinking Water. Meaning, hindi siya safe para inumin. Now, pinadala mo ba itong sample na to doon sa mismong may-ari ng water refilling station? Dumiretso na po kami sa barangay. Ano ang nangyari sa barangay? Nung nakarating po kami doon, ayaw rin po niya magsalita. Hindi kayo nagkasundo sa barangay. Okay. Parang may isa pang circle na silang dinudulog sa atin na kayo daw, imbes na humingi ng pasensya, kayo naman daw ang inireklamo rin sa barangay dahil hinihingan po kami ng danyos doon sa pagkakasara niya ng 10 days. So, kayo naman, hindi naman talaga kayo, sabi nyo nga sa amin, hindi nyo intentionally ginusto. Ang nag-initiate yung munisipyo. Opo. So, hindi kayo masisisi na kayo ang nagpasara kasi in the first place, nag-inquire lang naman kayo. Opo. Tama po ba? Opo. Okay. makakausap natin sa kabilang linya itong inireklamong owner ng sinasabing water refilling station, itong si Joselito Lorenzo. Magandang umaga sa inyo, Sir Joselito. Sir Joselito, gusto ko lang po marinig ang inyong panig tungkol po dito sa nangyaring problema dito sa mag-asawa. Nagpunta sila dito sa shop ko na may dala nga po silang tubig na nasa 1.5. Tinanong ko po, namingi po ako ng kuwan sa kanila na,
na parang dispenser. Takbo ako, nagpapasalamat pag may nag-complain para maitama ako yung pagkakamali ng shop ko at masabi ko sa mga tao ko. At pinakita ko rin po sa kanila kung paano yung sistema ng paglilinis ko. Ang ginagamit ko po paglilinis sa container, pinasabong po yung loob, tsaka pinapa-power spray ko po yung ginagamit pang linis ng sasakyan pa. At pinakita ko rin po yung makina ko, yung area ng tubigan ko po. At tapos po nun, sinabi nga po nila sa akin na kasi kay madumi, gusto namin ipatesto. Wala naman po akong makuhan dahil nga po madumi. Sabi ko nga po, kung yun po ang kuhan, sige po, patest nyo. Kaya po mga after po siguro ng mga ilang minuto, mga 10 to 15 minutes po ganyan. Dahil po tinanong ko bago sila umalis, nasaan po ako yung container. At nang makita ko rin po ako, hindi na raw po nila dinala. Ginawa ko po, nagpasama ako doon sa tao ko, nagpunta po ako sa bahay nila. Para po ako makita ko naman yung container ko. Pumayag naman po sila. Ngayon po, nung pinakita po sa akin yung container, wala na pong laman. Ngayon po sabi ko, ba't po nasaan po ako yung laman? Madumi daw, tinapon na raw po nila. Sana po ako, hindi muna nyo tinapon. At nang naipaliwanag ko din po naman yung side ko. Yun po. Tapos sabi ko nga po, ilan po yung na-deliver? Sabi po nila 8. Kinuha ko pa nga po sila na, nakikiusap din po talaga ako na kung gusto nyo po ako, yung ibang container na kuhan, kung tingnan natin kung madumi at papalitan ko na lang. Time na nagkaroon ng problema, may sanitary permit ka and business permit? Meron po, on process po ng renewal. On process. On process, alright. So hindi pa na i-release nitong sinasabing municipal hall, itong sinasabing papeles mo. Bakit nyo sinisingil itong mag-asawa na 160,000 na umano'y danyos perwisyo sa pagpapasara sa inyo ng Municipal Health Office? Hindi po dahil sa kanila, hindi po makasara yung aking tubigan. Pero di ba sir, it's up to the Municipal Health Office tanggapin ang kanilang sinasabing ebidensya or hindi, di ba po ba? Kasi kung nakita naman nila na hindi angkop ang ebidensya, hindi naman nila tatanggapin ang reklamo at ipapasara ka ng agad-agaran. At kaya nga po sumunod naman po ako nung sinabi po Now, ipinasara ka. Anong ipinakomply sa iyo? Ayun po, patest ko po yung tubig ko. Patest yung tubig, ano pa? Kayo po ako yung kumuha ng testing po ng tubig na taga-munisipyo po mismo. Hindi po ako. Sila po kumuha. Yes, At pagkatapos... yun po, haba po yung process, naka-stop po ang preparation ko. Nangyari po sa akin, halos di ako natutulog kung paano ko bububuhay yung negosyo ko. Na ito pinaghirapan. Sir, kung tutuusin mo, sa tagal-tagal na ng panahon, itong mag-asawa, kumukuha ng tubig sa inyong water refilling station, tapos biglaan, gagawan ka ng storya. Parang ganun kasi, sir, yung pinalalabas mo 2 taon na silang bumibili sa inyo. Hindi po yung pinapalabas ko po dahil Hindi, kasi sir, pinalalabas mo sa akin ngayon, 160,000, pinababayad mo sa kanila. Dahil what? Wala silang karapatan na ipakita sa Municipal Health Office ang kanilang ebidensya? Hindi po dun Yun pong nangyari po sa akin. Hindi, ang nangyari sa iyo, sir, epekto ng problema. May problema sa iyong tubig. Hindi, na-test na po yung tubig ko. 3 test pa po. Wala naman po loob. Sir, kahit ikaw mag-test yan, iba yung nakuha ng customer mo. Hindi ko po alam kung saan niya kinuha yun. Sir, hindi ba natin, hindi ba natin iniisip din na minsan kailangan natin pakinggan ng ating customer para makita kung anong problema? Now, nagkaroon ng problema sa Municipal Health Office, tinanggap nila itong reklamo at ipinasara ka. Sa tingin mo ba na magpapasara sila ng basta-basta lamang? Ako po nanikuhan po ako doon. Kailangan po ako... Sir, ang gumawa ng hakbang ang Municipal Health Office, hindi po ito mag-asawa. Now, if you're gonna point na sila yung naging problema dito, abay mukhang may problema tayo dyan. Kasi may karapatan naman ng kahit sino. Sir Joselito, may karapatan ang kahit sino para mag-file ng complaint or kung hindi sila nag-file ng complaint, may karapatan ang municipal hall para silipin ang establishment mo kung nagpa-follow ka ba sa kanilang standard or hindi. Siguro para mas malaman mo kung anong dapat gawin, kumausap tayo ngayon ng abogado. Dahil usually danyos perwisyo ay hindi dapat pinadadaan sa barangay, bagkos dinadaan to sa korte. Pag-usapan natin ngayon, usaping legal to. Nandito sa kabilang linya ngayon si Attorney Batas Mauricio para makausap natin ang ating bitag resident lawyer tungkol dito sa sitwasyon na to. Magandang umaga, Attorney Batas. Hindi po pwedeng parusahan o di kaya singilin ng danyos ang mga taong nagsasampa ng kaukulang kaso sa mga hukuman o mga ahensya ng pamahalaan. Karapatan po ito ng sinumang Pilipino o ng sinumang tao
na iparating sa kanilang mga ahensya ng gobyerno ang kanilang karaingan o ang kanilang problema. Ang tawag po dyan sa Bill of Rights, Article 3, 1987 Constitution, ito po ay yung right of the people to air their grievances. Ang ibig sabihin po nyon, sa ligang batas, nagbibigay ng karapatan sa sino mang nagrereklamo na magreklamo. Una, walang parusa sa mga nagsasampa ng kaso laban sa kanyang kapwa-tao. Of course, maliban na lamang kung malisyoso yung pagkakasampa. Correct. Pero sabi ng Korte Suprema, ano yung malisya? Kung walang katibayan, kung walang pinsalang natamo, reklamo dito, reklamo doon. Dati nang nagre-reklamo kahit walang batayan. Ito po, tagal ng customer. Correct. At pagkatapos, dumulog pa, pina-examine pa yung tubig sa kinaukulan at nakita nga pong merong diferensya yung tubig. Maging ang munisipyo, Ginoong Carl Tulfo, kumilos dahil napatunayan nila may problema yung tubig. Correct. Ngayon parurusahan natin yung nagrereklamo. Baka magpayo po ang ipabitag mo ni Carl Tulfo, sila ang magdemanda itong mga napinsala sa masamang tubig at ipatigil na nga ng tuluyan permanente yan pong negosyong yan. Ito pong mga nagrereklamo, gumanap lamang sa kanilang karapatan. Okay. Ngayon, kumilos po ang ahensya ng pamahalaan. Correct. Bahala yung ahensya ng pamahalaan nung magpasya ito, batay sa reklamo laban doon sa nagsusupply ng tubig. Correct. At ang may kasalanan ngayon pumili daw, yung pong ahensya ng gobyerno. Pero hindi po kasalanan yun dahil nakita nilang katotohanan ng reklamo, nakita nila ang kababayaan nung inireklamo. Correct. So wala po talagang karapatan na habulin pa itong mga nagrereklamo. And attorney, siguro stay on the line muna. Kakusapin lang namin din itong Municipal Health Officer para malaman sa tanggapan nila mismo kung anong naging pangyayari. And with that said, attorney, stay muna kayo on the line. Yes, please. Okay, makausap naman natin ngayon sa kabilang linya itong Municipal Health Officer ng Paumbong, Bulacan na si Julio Garvida. Magandang umaga po sa inyo. Actually, sir, pangyayari po, dumating sa akin yung reklamo ng mag-asawa. Tinignan ko yung resulta ng kanilang reklamo, which is valid naman. Positibo po sa E. coli. So, automatic po yun. I ordered them na hintuan yung pagbebenta ng tubig dahil may complaint. Ito bang mag-asawa, Sir Julio, ay official talaga at pumunta dun sa inyong tanggapan para mag-file ng complaint? Or it just so happens na nag-i-inquire lang po sila kung saan pwede magpa-test nitong sinasabing sample nila? Actually, sir, nagpunta po sila informing me na ganun yung problema ng tubig na nabili nila. So, immediately naman po, no choice po kami kundi pa pasara yung... Okay. So, gumawa kayo ng hakbang dahil nalaman ng inyong tanggapan pero hindi sila nag-file ng official complaint sa inyo. Now, siguro... wala. Yes. So, siguro, sir, tanungin ko lang, may mga concerns na ako na ito bang sinasabing water refilling station at that time, mga January 2025, may kaukulan na sanitary permit po ba at kaukulan na business permit at that time? Sa totoo niyan, wala po sila ng result na hinahanap namin prior to the issuance ng sanitary permit. That's why hindi po namin sila binigyan ng business permit at ng sanitary permit nung mga time na yon. Okay. So at the time of the incident, sir, wala pong kaukulan sanitary permit at business permit itong sinasabing water refilling? Tama po kayo, sir. Dahil wala pa po silang sanitary permit nung nangyari yung incident. Di sana po sa akin sa magreklamo kung sakaling sa akin sa may pero ang ko naman, sir, ginawa ko po yung jampanin ko dahil hindi po siya nakaka-comply dun sa mga standards na nire-require namin at marapat lamang po na pasarado po. And with that said, Sir Julio, maraming salamat po sa inyo sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. Sir, ano masasabi mo dun sa mga napag-usapan namin? Mismong Municipal Health Officer nagsabi na tinitake nila 100% responsibility dito sa nangyari. Pwede po bang magkuhan ako? Dahil po yung permit ko, pinadala ko naman po doon sa sekretary nyo. Yung po kuha ng January 14. Approve na po lahat. Permit. January 14, pero nangyaring insidente January 9. January 26 po nangyari yung problema. January 26. Okay. Pero anytime, whether or not may permit ka, may karapatan yung municipal hall na silipin at ipasara ka. Kahit may permit ka o wala.
Hindi ka pa pwede mangangatwiran sa akin na dahil may permit ka, so ano, porket may permit ka, pwede mo na gawin ang kahit ano mong gustong gawin. You are still subject to the municipal hall. Kung meron kang nilabag at meron kang dissatisfied customer, pwede ka nalang ireklamo. Sa totoo lang po, kulang nga 400 yung deliver kong container. Sila lang po nagreklamo. Sir, wala akong problema dun sa sinasabi mong 400 na container, hindi naman kasama yung dito sa ating usapan. Opo, ako po wala akong problema. Yung po bang side yun, hindi niya pakikinggan. Pinakikinggan ko, sir, ang side ninyo. Nakikita ko kasi dito, parang isinisisi. Sir Joselito, isinisisi mo ang mag-asawa dito sa nangyari. Kasi wala ba silang karapatan para magreklamo? Hindi ko po sila sinisising magreklamo. Sinisisi, sinampahan mo ng daños perjuicios, niloloko mo ko eh. 160,000 pesos para dito. Niloloko mo ata kami. No, Joselito. Joselito, nakikinig din ng ating Business Permit and Licensing Office ngayon sa ating usapan. Alam mo, Joselito, masisilip ka. Kakasabi lang kanina ng Municipal Health Officer na wala kang sanitary permit. Pag walang sanitary permit, wala ring business permit. Hindi yun may issue kapag wala kang sanitary. Sinasabi mo, meron kang permit, pero ibig sabihin, sinungaling yung health officer kanina. Actually, nandito, nakikinig niya. Sir, ganito, kahit i-file mo lahat, kahit nasa iyo yung lahat ng papeles, wala akong pakialam. May problema ka, pwedeng silipin ng Municipal Hall. Sir, iniintindi ka namin kanina pa. Hindi mo kasi nagigets or hindi mo kami iniintindi dito sa aming sinasabi. Naintindihan ko po kayo, pero intindi naman din nyo po yung side ko. Kahit isang container yan, Sir Joselito, isa, dalawa, tatlo, wala po akong kiber, sir. That's still part of quality and standard pagdating po sa ating tubig. So kahit malusutan yan ng ni isa, then magkakaroon tayo ng problema dyan. Siguro ganito na lang sa kabilang linya ngayon. Makausap natin itong Senior Administrative Assistant ng BPLO Paumbong, Bulacan, si Reynaldo Bondok on the line. Magandang umaga po sa inyo. Actually po, sir, wala pa po siyang permit at that time. Yung last January 9, 2025 po, nag-apply po ang liaison officer po ng Moya Water Refilling Station. On process po ang mga permit niya. Pero hindi po namin binibigay po permit na dahil kailangan niya po pong dumaan po sa sanitary para magkaroon po siya ng sanitary certificate bago po siya mabigyan ng permit. Nakapending po siya habang wala pa po yung sanitary certificate. Okay. February 21, 2025 po, nabigyan po siya ng sanitary certificate. Now, para sa inyong information, ano po ba yung pagkakaalam ninyo nagkaroon ng insidente tungkol dito sa mag-asawa? Week ng January. May nagpunta po sa akin babae. Inireklamo nga po yung tubig niya na nakuha dito sa Moya. Hindi ko po kakuha ano yan. Kailangan po i-refer po kita sa sanitary kasi sanitary department po yan. Okay. So, doon po siya napunta ngayon kay Dr. Julio Garbida. Anong masasabi niyo, sir, tungkol dyan? Kasi itong mga complainant natin, parang naiipit niyo, imbis na kayo ang tanungin kung bakit yung tinanggap yan. Actually po, nagpasarado po ang department po ng sanitary, nagpasarado po doon sa water refilling station natin, hindi po yung complainant. Yun po talaga nangyari. Kasi yung po pwede magpasarado yung complainant, kundi po ang munisipyo dapat po magpasarado. Correct. Ano bang status ngayon ng business na ito ni Sir Lorenzo? Dahil po napatest po na tubig at na-clear na po siya. Kaya last February 21 po, nakasya po ang sanitary na certificate. So March 10 po, hindi ko pala po na-issue, na-release yung permit po ng Moya Water Refilling Station. Alright. And with that said, sir, kami ay nagpapasalamat na binigyan kami ng impormasyon tungkol dito sa nangyari para may kalinawan para sa parehas sa panig kung ano ang nangyari dito sa reklamo na to. So maraming salamat po sa inyo, Sir Reynaldo. Sir Joselito, narinig nyo naman yung sinabi ng ating Municipal Hall. Nagkaroon sila ng sariling investigasyon bago nagkaroon ng pagpapasara sa inyong sinasabing establishment. Problema ko naman po, kaya ako nagkuha sa barangay nila. Yes, kaya nga, pero hanggang ngayon kasi, sir, hindi mo pa rin parang tinatanggap na hindi naman sila ang nag-decide. Hindi naman sila ang nag-decide para dito, Sir Joselito. Please, listen. Ang akin naman, nakikiusap lang naman ako dito. This is business. Hindi tayo pwede magbalat sibuyas dito. Kapag meron tayong mga customer na may feedback na hindi naman tayo agree,
imbis na masamain natin yun, pag-iisipan natin, ano bang naging problema, ano bang pwede kong i-improve. Tama. Now, Sir Gal, yun nga po ang ginawa ko. oo nga sir, yun ang ginawa mo, in-improve mo ang system mo. Now ngayon naman, ang mga nagre-reklamo, parang binabalikan mo, which is yun ang ayaw namin. Dapat po, hindi nila dinala ng munisipyo at sinabi po sa akin na... Sir, ganito, Sir, tapos na po. Okay, Parang sir, ayos meron po yun. silang karapatan, again, lumapit sa munisipyo. So sa akin, sir, I don't wanna argue anymore. Ang sa akin lamang, pinakinggan na kita, pinakinggan ko itong kabilang panig, pinakinggan ko yung municipal hall. So, ang para sa akin, tigilan mo na itong mag-asawa sa paghahabol ng 160,000 dito dahil wala naman din dapat habulin na dito dahil umano nagsara dahil meron kang binigyan na pagkakataon na para ipasara ka, which is yun na nakita ng municipal hall. You can contest it all you want pero tapos na. Nasa iyo yan kung gusto mo sila ipatawag or what, pero ang sa amin dito, kailangan mo patunayan. Yes. Ano magiging ebidensya mo para panghawakan. Ang may ebidensya dito ngayon, itong mag-asawa. Ikaw, hindi ko alam kung anong pinangahawakan mo na ebidensya para ipatunayan or dispute itong sinasabing... Ang ebidensya ko po yung tatlong resulta po, tubig po usapan. Ang resulta ko po tatlo. Lahat po pasa. Oh. At every month Sige, po, lahat ka po. pasa. Lahat pasa. Pero pinasara ka pa rin ng municipal hall. Lahat nga pasa. Sa tingin mo, pero pinasara ka ng municipal hall. Again, sir, hindi ka ba nakikinig? Paulit-ulit na tayo. Kanina pa. Nakakapagod na pakinggan itong problema. Kung ano man po ito, ayusin ko po at kukunin ko po ang munisipyo. Magtatanong po ako. Kino-contest mo ang kanilang desisyon, habulin mo ang munisipyo, gusto pa bayad, habulin mo ang munisipyo. Sige sir, maraming salamat. Kami na lang ay tutulong na lang sa kanila. Kung sakali sasampahan mo sila, edi sampahan ka na lang pabalik. Walang problema din. Maraming po salamat, Sir Carl. Sige Sir Joselito, salamat. Ganito na lang. Maraming salamat po. Mukhang matigas talaga yung ulo ng bombonan nitong may-ari na ito. Hindi mo maintindihan. Municipal hall na nagsalita, abogado na nagsalita, matigas pa rin ang bombonan. Abay, mukhang may problema. Kaya ngayon na lang, gawin na lang natin, magkaroon na lang tayo ng sinasabi, pag-file ng danyos. Abay, pasensya na. Siyempre, may gusto naman tayo na mapunta sa peaceful na resolution. Kapag matigas talaga ang ulo, abay, kailangan natin tuluyan. Alright? Matindi po talaga yun. Abay, wala naman problema, sir. Kaya naman kami nandito para sa inyo. Okay? At kami nagpapasalamat na lumapit kayo dito sa aming tanggapan. Thank you po. At dyan po tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag ilalaban kiti iwan. Itong hashtag, ibabitag mo.